buong sandaigdigan. Awitan ang Panginoon at purihin ang kaniyang ngalan, ipahayag ang kanyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan ng iyong dumadalanging sambayanan, ay matapat mo nawang lingapit subaybayan, upang makita namin ang dapat gampanan at para rito'y magkaroon kami ng kakayahan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, gaya ng sabi ng Espiritu Santo, kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag maging matigas ang inyong ulo, tulad noong maghibagsi kayo at subukin siya sa ilang. Dooy tinukso ako at sinubok ng inyong mga magulang, sabi ng Diyos. Gayong nakita nila ang mga ginawa ko sa loob ng 40 taon. Kaya't kinapuotan ko ang lahing iyon. At sinabi ko, lagi silang nagpapakaligaw. Hindi na nila natutuhan ang aking mga daan. Kaya't sa galit ko'y aking isinumpang, hinding-hindi sila makakapasok at makapapamahinga sa piling ko. Mga kapatid, ingatan ninyong huwag sumama ang sinuman sa inyo at mawala ng pananampalataya hanggang sa talikdan ang Diyos na buhay. Sa halip, magpaalalahanan kayo araw-araw habang may panahon pa upang ang sinuman sa inyo'y di madaya at maging alipin ng kasalanan. Sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo. Kung mananatili tayong matatag hanggang wakas sa ating pananalig sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit, sa Kanya isumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginooy sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Panginooy inyong dinggin,
huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong mga puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong magulang. Nang nasa Meriba, sa ilang ng masa, ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. 40 taon, sa inyong ninuno ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail, walang pakundangan, at ang mga utos ko'y sinusuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumumpang di sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tumayo po tayo. Hallelujah. 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 Ipinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos. Sakit ay kanyang dinamo. Hallelujah. 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 Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang ketonging lumapit kay Jesus, na nikluhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo'y mapapagaling ninyo ako. Nahabag si Jesus at hinipo siya, sabay ang wika, ibig ko gumaling ka. Noon din nawala ang ketong at gumaling ang tao. Pinaalis siya agad ni Jesus matapos ang ganitong mahigpit na bilin. Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pasuri ka sa saserdote. Pagkatapos maghandog ka ayon sa iniutos ni Moises upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya at bagkus ipinamalita ang nangyari, ano pat hindi nahayagang makapasok ng bayan si Jesus. Naroon na lamang siya sa labas, sa mga ilang napuok, at dooy ipinagsasadya ng mga tao, buhat sa iba't ibang dako. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po tayo. Sa ating ebanghelyo, kung babalikan natin, may ginawa si Jesus doon na out of the ordinary. Para sa atin siguro maliit na bagay lang, pero sa totoo lang, it is out of the ordinary. Ang utos ay hindi pwedeng lumapit ang mga ketongin sa ibang tao. Kung titignan ho natin at babasahin ang libro ng Levitico, ay ang bilin sa mga may ketong, sila ay sisigaw ng marumi-marumi. Hindi sila pwedeng makihalubilo sa mga tao. Marahil sa tagpong ito, yung ketongin ay may distansya kay Jesus. Malayo. At nung nakiusap siya, kung ibig po ninyo, mapapagaling ho ninyo ako, Jesus did something
that the people of his time would rather say that it is unthinkable. Hinawakan ni Jesus ang taong may ketong. Para sa atin siguro, hinawakan lang naman eh. Pero kung titignan natin, ang isang tao na nilalayo ang sarili, hindi pwedeng makihalubilo, hindi pwedeng hawakan. Si Jesus, hinawakan. Nung hinawakan siya ni Jesus, pinagaling siya ni Jesus. Maganda rin para sa atin, no, bilang Kristiyano, sa paglapit natin kay Jesus. Baka meron tayong mga bagay na sinasabi natin, Lord, hindi pwede rito. Nahihiya ako. Lord, wag dito. Nakakahiya ho sa inyo. Marumi ako. May kasalanan ako. May mga paulit-ulit akong pangako sa iyo na madalas kong pinapako. At ayaw nating sabihin, pahawak sa Diyos yan. Pero sabi ni Lord sa atin, kahit anuman ang iniisip mo, kahit gaano pa karumihan, kahit gaano mo kaulit-ulit na sabihin, marumi ka, sinasabi din ng Diyos, kung gusto mong hilumin ko, hihilumin ko para sa iyo. Kahit nahihiya ka, kahit natatakot ka, hahawakan ko at pagagalingin kita. At ito siguro ang pwede nating hugutan ng pag-asa. Na sinasabi din ng Diyos sa atin, hindi niya tinutuldukan ang kakayahan mong lumago. Hindi ka ganyan lamang. May kakayahan kang lumago, may kakayahan ka maghilom, at ang taong humihilom, nakakasumpong ng pag-asa sa Panginoon. Itong imbitasyon sa atin ng Diyos. At magandang paalala sa atin ng Ebanghelyo. Yung akala mo nakakahiya, yung akala mong gusto mo na lang itago, gusto mo na ikubli dahil nahiya ka sa Panginoon. Mga sugat na ayaw mong ipakita sa Kanya. Pero sinasabi ng Diyos, hahawakan kong sugat mo, hihilumin kita. At ito siguro ang pinaguhugutan ng pag-asa natin. Si Jesus na humihilom sa atin, si Jesus na humihilom ng sugat natin, si Jesus na humihilom ng kasalanan natin. Jesus always does the unthinkable, out of the ordinary. And in the ordinariness of our lives, let us find the healing in Christ. Siya ang maghihilom. Siya ang hihilom ng sugat natin. Siya ang magdadala sa atin sa pagbabago ng buhay, sa paghilom kahit ng kasalanan natin. Amen. Tumayo po tayo. Minamahal ko mga kapatid, naniniwala sa habag ng Panginoon, lumapit tayo na may pananalig sa ating Amang nasa langit na ang ating mga panalangin ay pakikinggan. Ang ating itugon, Amang mahabagin, pakinggan mo kami. Amang mahabagin, pakinggan mo kami. Ang simbahan, naway, hindi magkulang sa kanyang tungkulin, natanggapin ang mga napapabayaan at mga itinuturing na yagit ng lipunan. Manalangin tayo. Amang mahabagin, pakinggan mo kami. Ang ating gobyerno,
naway makapagbigay ng mahusay na programang pangkalusugan at painggitin pa ang kanilang pagsusulong ng malusog na kapaligiran. Manalangin tayo. Amang mahabagin, pakinggan mo kami. Bilang isang komunidad, tayo naway tumulong ng may pag-ibig at malasakit sa mga binabaliwala ng lipunan. Manalangin tayo. Amang mahabagin, pakinggan mo kami. Ang mga mahihirap at mga may sakit, naway makatagpo ng atensyon at tulong medikal mula sa mga may mabubuting kalooban. Manalangin tayo. Amang mahabagin, pakinggan mo kami. Ang mga yumao kay Kristo, naway mabuhay sa tunay na kalayaan at kaligayahan ng langit. Manalangin tayo. Amang mahabagin, pakinggan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayon din ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito. At isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Amang mahabagin, pakinggan mo kami. Amang maawain, palalimin mo ang aming diwa ng habag at pag-unawa sa mga nagdurusa. Itulad nawa namin ang aming buhay kay Jesus na humahanap ng kalayaan, kagalingan at kapayapaan para sa bawat tao. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po tayo. Ang maihahandog sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan aming iaalay ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Tumayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumika ang paghahaing ito ng iyong sambayanan na iyong marapati ngayong paunlakan. Pakundangan dito, mapasa amin nawa ang iyong kabanalan at ang masugid naming pagdalangin ay iyong pagbigyan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan
Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, nang bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo.
Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, inihiling namin kami pagbigyan, pakundangan sa iyong dulot na pakikinabang. Ipagkaloob mong ikaw ay aming paglingkuran sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyong Panginoon, At sumaiyo rin. mahal na pong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ito mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod,
masunurin na tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus ng pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.